Ayon sa datos ng World Report 2024 mga kapatid, ang North Korea ay isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Ang gobyerno sa bansa na ito ay patuloy na nakikipagbuno sa kawalan ng seguridad ng pagkain, mga gamot at iba pang pangunahing pangangailangan ng kanilang bansa. Mas binibigyan ng prioridad ng gobyerno ang pagpapaunlad ng kanilang militar at seguridad, kung kaya't nagiging dahilan ito ng hindi sapat na produksyon ng pagkain sa bawat tahanan ng kanilang mamamayan. Ayon sa report ng AP News noong 2023, nananatiling mayroong napakataas na budget para sa depensa ang naipasa ng gobyerno ng North Korea. Magagamit umano ito para sa agresibong pagpapalawak ng nuclear arsenal ni Kim Jong-un sa kabila ito ng mga problema sa ekonomiya na kinakaharap ng bansa. Sa datos naman na inilabas ng The World Factbook, tinatayang nasa 20% hanggang 30% ng GDP ng North Korea ang kanilang ginagastos taon-taon para sa militar. Ang estimate nito ay nasa tinatayang 7 billion hanggang sa 11 billion dollars kada taon. Tinadtad ng international sanction ang North Korea mga kapatid dahil ito sa kanilang patuloy na pagpapalawak ng programang nuclear weapon. Iba't ibang sanction ang ipinataw sa kanila. Halimbawa, ang European Union ay nag-impose ng serye ng mga sanction tulad ng pag-embargo ng kanilang mga armas at mga materyales na gagamitin, pagbabawal sa pag-export ng aviation at rocket fuel sa North Korea, pagbabawal sa pangangalakal ng ginto, mahahalagang metal at mga diamonds sa pamahalaan ng North Korea at marami pang iba. Maliban sa European Union, nagpataw din ng serye ng mga sanksyon sa bansa ang Australia, Canada, China, Japan, Russia, South Korea, Taiwan at United States. Ngunit bagaman tila pinagtutulong ang presyo rin ng iba't ibang bansa ang North Korea, hindi pa rin nagpatinag si Kim Jong-un at patuloy pa rin pinalawak ang kanyang ambisyon na makabuo ng mas marami at mas malakas na mga nuclear weapon. Dahil dito, isang panibagong sanksyon na naman ang gustong ipataw ng US at mga kaalyado. Pero sa pagkakataong ito, tila hindi napapayag si Kim Jong-un at nagbitiw na ito ng maaanghang na pagbabanta. Welcome sa Lakandula! Sa bidyong ito ay sama-sama nating pag-uusapan ang umiinit na tensyon sa pagitan ng North Korea at Estados Unidos. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Sa ulat ng Reuters mga kapatid, nito lang April 19, 2024, gusto nang simulan ng US ang bago nitong sanctions monitoring regime sa North Korea sa susunod na buwan. Ito'y matapos hadlangan ng Russia at China ang pag-renew ng mga monitoring activities sa bansa. Matagal na pong minomonitor ng UN ang North Korea mga kapatid. Ito'y upang ganap na may patupad ang mga parusa na ipinataw dito. Minomonitor ito upang maiwasan na makapuslit ang North Korea ng mga kalakal o kargamento, partikular na ang mga materyales sa paggawa ng mga nuclear weapon at missile. Noong May 25, 2009, naglunsad ang North Korea ng kanilang pangalawang nuclear test na nagresulta ng isang pagsabog na tinatayang umaabot sa pagitan ng 2 hanggang sa 7 kiloton. Dahil dito, agad na nagbigay ng sanksyon ng UN at sinimulang magmonitor sa North Korea na mayroon namang suporta mula sa Russia at China. Ang mandato mga kapatid sa pagmonitor sa mga aktibidad ng North Korea ay nag-expire taon-taon tuwing katapusan ng Abril at sa taong ito naantala ang pag-renew dahil hinaharang na ito ng Russia. Kasama sa pagmonitor na ginagawa sa North Korea ay ang mapigil itong makapaglabas ng mga ibinibentang armas. Ngunit dahil sa pagpigil ng Russia na i-renew ang monitoring activity, malaking pabor ito para sa North Korea dahil malaki ang tsansa na makakapaglabas na sila at makakakuha ng mga kalakal mula sa Russia at China. Actually mga kapatid, sa kabila ng mga sanksyon na ipinataw sa North Korea, maraming mga ulat na nakakapagbenta ito ng mga armas sa Russia. Katunayan, ayon sa report ng Reuters, ang North Korea ay nagpadala umano sa Russia ng nasa 6,700 containers ng mga munition. Ang mga containers daw na ito ay naglalaman ng milyon-milyong mga bala upang magamit ng Russia sa digmaan nito laban sa Ukraine. Sinabi naman ng Al Jazeera, base umano sa National Intelligence Service ng South Korea, sinusuplayan daw ng North Korea ang Russia ng maraming mga bala para gamitin laban sa Ukraine kapalit naman ng satellite technology na ibibigay nito sa kanila. Ang sabi naman ng Time Magazine, ang North Korea ay nagpadala nga sa Russia ng mga containers na naglalaman ng milyon-milyong bilang ng mga artillery shells upang ma-maintain ni Putin ang kanyang pag-assault sa Ukraine. Dagdag pa sa report, kapalit umano ng mga balang ipinapadala ng North Korea sa Russia ay ang pagbibigay naman ng Russia sa kanila ng mga pagkain, mga materyales at mga parts na ginagamit ng North Korea sa paggawa ng mga armas. Ngayon mga kapatid, sa sinasabi ng Amerika na nais na nilang simulan ang panibagong sanctions monitoring sa North Korea sa susunod na buwan, buwelta naman ng North Korea,
Mahigpit na response ang kanilang gagawin kung hihigpitan ng US ang pagsubaybay sa mga sanctions. Nangangahulugan ito na hindi napapayag ang North Korea na mayroong magmo-monitor sa kanilang mga gagawin na related sa mga sanction na ipinapataw sa kanila. Mainit ang mga naging pahayag ni Kim Jong-un mga kapatid. Ito'y matapos bumisita sa South Korea noong nakaraang linggo ang US Ambassador sa United Nations na si Linda Thomas-Greenfield. Sinabi ng ambasador na ang Washington ay nakikipagtulungan sa mga kaalyado nito sa mga opsyon upang subaybayan ang mga internasyonal na parusa laban sa North Korea dahil sa mga programang missile at nuclear nito. Ayon naman kay Kim Jong-un mga kapatid, sa tuwing gumagawa ang US ng isang bagong resolusyon ng mga sanction sa arena ng United Nations, nagtitrigger lang daw ito ng mas malakas at mas maunlad na pagsubok ng armas nuklear ng North Korea. Ang sakit umano na dulot ng mga sanksyon na ipinataw ng US sa mamamayan ng North Korea ay naging isang matinding galit laban sa kanila. Ang puot daw na kanilang naramdaman ay nagiging sanhi ng pagdoble sa determinasyon at kalooban ng North Korea na palakasin ang kanilang puwersa tungo sa kapangyarihang walang makakapantay. Hindi talaga pinapansin ng North Korea mga kapatid ang bigat ng mga sanksyon na ipinapataw sa kanila. Walang pakialam dito si Kim Jong-un kahit na ang kapalit ay ang matinding paghihirap ng kanyang mamamayan. Napapanatili nito ang isang tuloy-tuloy na daloy ng mga missile test na nagiging sanhi ng mataas na tensyon sa Korean Peninsula. Nito lang linggo mga kapatid, naglunsad ang North Korea ng ilang short-range ballistic missiles na inilarawan nito bilang isang nuclear counter-attack drill. Noong Miyerkules, tinuligsa naman ng maimpluwensyang kapatid ni Kim Jong-un na si Kim Yoo-jong ang joint military drills ng US at South Korea. Ito raw ang nagiging dahilan kung bakit tumitindi ang tensyon sa Korean Peninsula. Sinabi rin ito na patuloy silang bubuo ng isang napakalaki at pinakamakapangyarihang militar upang ipagtanggol ang kanilang soberanya, seguridad at kapayapaan sa rehiyon at wala umanong makakasira sa kanilang determinasyon. Walang duda kapatid na talagang iinit na naman ang dugo nitong si Kim Jong-un nito lang kasing nakaraang Marso. Muli na namang nagsanib puwersa ang militar ng Amerika at South Korea para sa isang pagsasanay na nakatuon sa banta ng North Korea. Sinabi ng AP News, sinimula na ng US at South Korea ang malalaking military drills upang palakasin ang kahandaan laban sa mga banta ng North Korea. Sa ulat naman ng CNN, ang sanib puwersang pagsasanay militar ng US at South Korea ay ang taunang pagsasanay na tinatawag nilang Freedom Shield Joint Military Drills. Naglalayo nitong palakasin ang kahandaan ng dalawang bansa laban sa North Korea, lalo pa ngayong napapadalas na naman ang pagsubok ng kanilang mga ipinagmamalaking missile na maaring magtaglay ng mga nuclear warhead. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!